Good day po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Bago po natin simulan ang ating kwentuhan, nais ko po munang i-shoutout ang lahat ng mga nagkomento sa last video natin. Shoutout po kay Sir Arnulfo Mohal ng Antipolo City, Rizal. Shoutout din po kay Sir Caleb, kay Ma'am Rosa Franca Abellana, at kay Ma'am Eileen Licardo. Thank you so much po sa inyong lahat. Umpisa na po natin ang ating kwentuhan. Kung may isang bagay na natutunan ko sa buhay, iyon ay ang katotohanang hindi lahat ng tahanan ay nagbibigay ng kapayapaan. Minsan kahit kumpleto ang bubong, dingding at ang mga taong nakatira roon, pakiramdam mo pa rin wala kang sariling lugar. Ganoon ang daramdaman ko, Miss Love, sa bahay ng biyenan ko. Halos dekada na akong nakikisama roon, kasamang anak kong si Mika. Tinitiis ang mga puna, mga pakikialam, at mga pagkakataong pakiramdam ko wala akong puwang sa bahay na iyon. Ang asawa ko ay seaman. Madalas nasa barko at buwanan kong mawala. Kapag may problema sa bahay, ako ang humaharap. Kapag may kailangang asikasuhin, ako lahat. Pero kapag may hindi nagustuhan ng biyenan ko, ako na lang palagi ang mali. Hanggang sa dumating yung araw na napuno ako. Nagsawa ako. At doon, Miss Love, hindi ko sukat akalain na makikilala ko si Waldo. Ang boy sa apartment, nalilipatan namin ng anak ko. Hindi ko sukat akalain na mapapalapit ako sa kanya. Hanggang sa isang gabi, naibigay ko ang sarili ko sa kanya. At iyon ay hinding-hindi ko makakalimutan. Ito po ang kwento ko, Miss Love. Ang kwento ng aking karanasan. Hello everyone! Welcome back po to our channel, Miss Love. Muli niyo po akong makakasama upang magbigay buhay sa kwentong ito. At ang kwento ngayong araw ay galing po sa sender natin na si Ma'am Yvonne. Magandang araw po sa inyong lahat, Miss Love. Ako si Yvonne, 35 anyos na, at ang asawa ko ay isang seaman. Halos isang dekada na rin kaming kasal ng mister kong si Art, na 39 anyos naman, at may isa kaming anak na 8 years old na. Maayos naman sana ang buhay namin kung di lang kami nakikitira sa biyenan ko. Ilang beses na kasi naming binalak na magpagawa ng bahay noon pero hindi matuloy-tuloy dahil tinututulan yon ng biyenan kong babae. Ang katwiran kasi nito, nag-iisa lang daw nilang anak si Art, kaya't ang bahay na iyon ay kay Art lang din naman daw mapupunta. Kaya naman pumayag na lang ako na makisama sa kanya. Pero mahirap talaga. Sobrang hirap. Halos isang dekada na akong nagtitiis sa ugali ng biyenan kong babae. Hanggang sa kusa na lang akong sumuko. Sakto noon, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ng asawa ko sa video call. Pareho kaming may nasabing hindi maganda sa isa't isa. Pareho kaming nasaktan. Masikip ang dibdib ko noon dahil hindi niya ako maintindihan. At dahil doon, nag-impake ako. Hindi para makipaghiwalay kaagad, hindi para maglayas, kundi para magkaroon muna ng katahimikan kahit saglit. Kaya naman lumipat kami ni Mika sa isang apartment na nakita ko sa internet. Hindi naman to kalakihan. 2 palapag lamang ang gusali at may ilang magkakatabing unit. Tahimik kasi ang lugar at malapit rin sa paaralan na paglilipatan ng anak ko. Nung araw ng paglipat namin, isang lalaki ang sumalubong sa amin. Siya ang tumulong sa akin nung pagbuksan ako ng gate. Siya na rin ang nagbuhat ng ilang mga gamit namin. Sa unit 4 po ba kayo? Tanong niya. Oo, sagot ko. Tumango siya at agad na binuhat ang isang malaking kahon.
Doon ko siya unang napagmasdan. Matangkad na binata, moreno at matangos ang ilong. Pero mukhang mas bata sa akin ng ilang taon. Pero halata sa katawan niya na sanay ito sa mabibigat na trabaho. Simple lang ang suot niya noon. Isang lumang t-shirt na at maong. Naku, wag mo nang buhatin lahat yan. Mabigat yan eh, sabi ko. Ngumiti siya ng bahagya. Ako na ho, kaya ko naman po. At ipinagpatuloy niya ang pagbubuhat. Doon ko nalaman ang pangalan niya. Siya, si Waldo. Siya pala ang nangangasiwa sa apartment. Ang may-ari ng apartment ay nasa ibang bansa at kamag-anak niya rin. Siya ang nag-aasikaso ng mga tenant, naniningil at kung mga may kailangang kumpunuhin sa buong lugar. Halos buong araw siyang tumulong sa akin. Nang matapos ang lahat, inabutan ko siya ng pera na gusto kong ibigay bilang pasasalamat sana. Pero umaling naman siya. Naku, huwag na ho. Nakakahiya naman. Ayos lang ho. Hindi na ako nagpumilit pa. Pagkatapos noon ay umalis na siya at bumalik sa mga ginagawa niya. Akala ko noon, bihira ko lang siyang makikita. Pero nagkamali ako. Sa mga sumunod na araw, halos araw-araw ko siyang nakakasalubong. Dahil sa likod lang pala siya ng paupahan nakatira. Minsan nagwawalis sa bakuran. Minsan mainaayos na gripo. Parang wala siyang tigil. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal, napansin kong nakasilip sa bintana si Mika. Ma, si Kuya Waldo. Napatingin ako. Nasa labas si Waldo at may inaayos na sirang bisikleta. Ilang bata ang nakapalibot sa kanya. Pagtingin ko, kasama na roon si Mika. Hindi ko na malaya na nakalabas na pala ang anak ko. Lumabas na rin ako noon. Anong ginagawa ninyo? Tanong ko. Ngumiti si Mika. Inaayos po ni Kuya Waldo yung bike, Mama. Tiningnan ko yung bisikleta. Natanggal pala yung kadena. Ilang minuto lang ay maayos na yon. Masayang-masayang umikot ang mga bata. Salamat po, sigaw nung isa. Napangiti lang si Waldo. Pagkaalis ng mga bata ay nilapitan ko siya. Aba, marunong ka palang mag-ayos ng bisikleta ha. Napakamot siya sa ulo. Naku natanggal lang ho yung kadena nun. Napakadali. Parang ikaw yung takbuhan ng mga bata dito no? Natawa siya. At yun yatang unang pagkakataong nakita ko siyang tumawa. Sa totoo lang, Miss Love, gwapo talaga siya. At lalo siyang naging gwapo sa paningin ko noong ngumiti siya. Makalipas ang ilang araw, naging pamilyar na sa akin ang presensya niya. Hindi naman dahil espesyal siya, kundi dahil halos siya ang takbuhan ng lahat ng tao dito sa apartment. Kapag may tumutulo sa bubong, si Waldo. Kapag may sirang ilaw, si Waldo. Kapag may bagong tenant, si Waldo. Minsan nga naiisip ko, hindi kaya napapagod yung lalaking yun? Isang tanghali, pauwi ako galing palengke nang makita ko siyang nagbubuhat ng mga kahoy sa likod ng apartment. Pawisan na pawisan siya. Mainit ang araw. Napahinto naman ako. Mag-isa ka lang? Opo. Wala bang ibang tao na pwedeng tumulong sa'yo? Ang init-init oh. Ngumiti siya. Okay lang po. Mas napapabilis po yung trabaho kapag ako na lang. Napailing ako. Matigas talagang ulo mo no? Tatawa siya. Kaya siguro wala pa akong asawa no? Hindi ko rin napigilang matawa sa biro niya. Iyon ang unang beses na naging magaan ang usapan naming dalawa. Mula noon, kapag nagkakasalubong kami, ay nagkakaroon kami ng kwentong-kwentuhan. Mga simpleng bagay lang tungkol sa kanya. Kung sino-sinong mga tenant, kinukwento niya sa akin isa-isa. Yung mga batang naglalaro sa bakuran. Hanggang sa isang araw, nagulat ako nung marinig ko si Mika. Ma, pwede po ba akong maglaro sa labas? Sinong kasama mo? Si Kuya Waldo po. Napatingin ako sa labas. Nasa ilalim ng puno si Waldo
kasamang ilang mga bata. May ginagawa silang saranggola mula sa lumang plastik at patpat. At mukhang masayang-masaya si Mika. Matagal ko siyang pinagmasdan, hindi dahil kay Waldo, kundi dahil sa anak ko. Sa unang pagkakataon, matapos yung mga nangyari sa amin, nakita kong masaya ulit ang anak ko. Walang tensyon, walang sigawang naririnig. Nung gabing yun, habang kumakain kami ng hapunan, biglang nagsalita si Mika. Ma? Mabait si Kuya Waldo, no? Napangiti ako. Oo naman. Alam mo, gusto ko siyang maging kuya. Tumango ako at hindi na ako nakapagsalita pa. Kinabukasan, maaga akong nagwawali sa harap ng unit nang makita ko si Waldo na may dalang mga papel. Mga resibo ho. Inabot niya sa akin yung isa. Pagkatapos ay aalis na sana siya. Pero napansin kong may sugat siya sa kamay niya. Oh, anong nangyari dyan? Tanong ko. Tumingin siya sa palad niya. Wala ho. Nasugatan lang kahapon na Ate Yvonne. Hinawakan ko yung kamay niya. Nagulat din ako sa ginawa ko at nagulat din siya. Bagas pang yun, halatang sanay na sanay sa trabaho. Nagamot mo na ba to? Tanong ko. Ay, mamaya na. Napailing ako. Kau talaga, ang tigas-tigas ng ulo mo. Sandali akong pumasok sa unit at kumuha ng gamot. Paglabas ko ay inabot ko yun sa kanya. Linisan mo yan ha, baka kasi ma-impeksyon. Mukhang nagulat siya. Naku, ayos lang po Ate Ibon. Sige na, kunin mo na. Napangiti siya. Salamat. Hindi ko alam kung bakit, pero habang pinagmamasdan ko siyang naglalakad papalayo, Miss Love, may kakaibang pakiramdam akong hindi maipaliwanag. Hindi lang yun simple. Iyon ay paghanga. Paghanga dahil siguro matagal na akong walang nakakasalumuhang taong payak lang na namumuhay. Hindi maarte, walang agenda, at walang kailangang patunayan sa buhay. Napakasimple ni Waldo, Miss Love. At hindi ako magtataka kung bakit maraming malapit sa kanya dito. At kung sakaling mag-aasawa man siya, ay napakaswerte ng babaeng yon. Hindi ko katulad. Minalas sa biyanan. Sa loob ng maraming taon, puro problema ng pamilya ang laman ng isip ko. Pero ngayon, para bang unti-unti na akong nakakahinga ng maayos. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami mananatili ni Mika sa apartment na ito. Hindi ko rin alam kung maayos pa ba ang gusot namin ng asawa ko. Pero sa bagong lugar na ito, unti-unti akong nasasanay. At sa bawat araw na lumilipas, mas nakilala ko ang lalaking magbibigay puwang sa puso ko. Si Waldo. Ang lalaking wala namang espesyal na ginagawa, pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, unti-unti siyang nagiging bahagi ng araw-araw kong buhay. Hindi ko alam, Miss Love, kung kailan po eksaktong nagsimula ang pagiging komportable ko kay Waldo. Siguro dahil araw-araw ko siyang nakikita. O siguro dahil siyang isa sa mga kakaunting taong marunong makinig nang hindi agad nagbibigay ng opinyon. Lumipas pa ang halos 1 buwan mula nung lumipat kami ni Mika sa apartment. Unti-unti na rin akong nasanay sa bagong buhay namin. Tahimik at napakasimple. Malayo sa mga puna at gulo na iniwan ko sa bahay ng biyenan ko. Isang umaga, katatapos ko lang magsampay ng damit nang makita kong nakaupo si Waldo sa bakanting bangko sa bakuran. May hawak siyang notebook. Parang may sinusulat. Bihira ko siyang makitang walang ginagawa kaya nilapitan ko siya. Ano yan? Tanong ko. Agad naman niyang sinara ang notebook. Napangiti ako. Secret, tugon niya. Tapos napakamot pa siya sa ulo. Bakit mo naman tinago? Nakakahiya po eh. Lalo tuloy ako na curious. Tula ba yan? Naku, may nililigawan ka na no? Natawa siya. Naku, hindi ho. Wala. Love letter. Tanong ko ulit. Mas lalo siyang natawa.
Wala po akong susulatan. Umupo ako sa kabilang dulo ng bangko. Sigurado ka? Opo. Baka naman may nililigawan ka na. Kwento mo naman sa akin. Umiling siya. Wala. 27 ka na. At wala ka pang girlfriend? Tanong ko ulit. Wala. Ani sabay tawa. Pinagmasdan ko siya. Mapili ka yata eh. Gwapo ka pa naman. Sayang lahi mo. Tingin niyo ba? Ako ang nagtatanong kaya akong sagutin mo. Ngumiti siya. Ate Ibon, kayo na lang humusga. Napailing ako habang natatawa. Unti-unti ko nang napapansin na iba pala siya kapag komportable na siya sa kausap niya. Hindi na siya yung napakatahimik na lalaki nung unang araw. At may sense of humor pala siya. At marunong ding sumagot. Mula noon, mas madalas na kaming nagkakausap. Minsan habang naghihintay ako kay Mika sa school. Minsan kapag nagdidilig ako ng halaman sa unit. At minsan naman habang nagpapahinga siya matapos siyang magtrabaho. Isang hapon, may dala akong malamig na soft drinks galing tindahan. Inabot ko ang isa sa kanya. Akin to? Oo. Kayo po talaga. Ano? Di niyo ako nakakalimutan. Baka mamaya ma-inlove na ako sa inyo niyan ah. Natawa ako noon. Ang arte mo ah, may nalalaman ka ng ganyan. Totoo naman eh. Alam mo, naawa kasi ako sa'yo. Sabi ko. Napataas ang kilay niya. Naawa? Oo. Bakit naman? Kasi parang wala kang pahinga. Tapos wala pang nag-aalaga sa'yo. Kaya nga mag-asawa ka na. Napailing siya habang nakangiti. Pwede naman eh. Kung pwede ka. Namula ako noon sa biro niya. Ikaw talaga. Ani ko. Tapos nagkamot siya ng ulo. At tahimik siya sandali. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Kayo rin naman eh. Ako naman ang natahimik. Anong ako rin naman? Anong ibig mong sabihin? Maganda ka. Mukha kang ang dalaga eh. Mukha kang walang anak. Hindi ako agad nakasagot. Napatingin lang ako sa hawak kong bote. Pagkatapos ay napangiti. Yung tila kinikilig. Pero mukha kang maraming problema. Dagdag niya. Kaya napatingin ako sa kanya ng seryoso. Marami naman talaga eh. Tumango lang siya at hindi na siya nagtanong pa. Iyon ang isa sa mga bagay na gusto ko sa kanya. Hindi siya mapilit. Kapag ayaw mong magsalita, hahayaan ka niya. Kapag gusto mong magkwento, makikinig siya. Simple lang. At doon, unti-unti akong napapalapit lalo sa kanya. Isang gabi, matapos matulog si Mika, naupo ako sa labas ng unit. Presko ang hangin at napakatahimik ng paligid. Ilang minuto pa lang kong nakaupo nang makita kong dumaan si Waldo. May dala siyang flashlight. Ano, papatrol ka? Tanong ko. Napangiti siya. Parang ganun na rin. Grabe naman yung trabaho mo. Kasama na po sa responsibilidad. Aba, magpahinga ka rin. Huminto siya pagkatapos ay umupo malapit sa akin. Magkano bang sahod mo dito? Tanong ko. Bakit parang ini-interview niyo ako? Anya, sagutin mo na lang. Natawa siya ulit. Nang sabihin niya yung halaga, napailing ako, Miss Love. Pumayag ka? Ang baba ah. Kaya nga ho eh. Tapos ginagawa mo pa lahat. Opo. Niloloko ka na yata eh. Hindi naman. Ayos na rin. Libre naman na lahat kaya wala na akong iniintindi. May sarili pa akong bahay sa likod. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto ko siyang kuritin ng mga oras na yon. Yan ang problema sa iyo eh. Ano po? Masyado kang mabait. Napangiti siya. Pagkatapos ay diretsyong tumingin sa akin. Hindi naman siguro. Mabait ka talaga, Waldo. Ikaw rin naman eh. Hindi ah. Bakit hindi? Kasi minsan masungit kaya ako. Natawa siya. Hindi pa naman kita nakikitang nagsungit.
Dahil sa'yo mabait ako. Pagkasabi ko noon, tsaka ko lang napagtantong parang iba yung dating noon. Napayuko ako. Pero imbis na mailang siya, ngumiti lang siya. Salamat po. Para saan? Di sa special treatment mo. Napailing na lang ako habang natatawa. Baliw ka talaga. Sa mga sumunod na araw, parang naging normal na ang mga ganong klase ng usapan. Mas madalas na kaming nagtatawanan. Mas madalas kaming nagbibiruan. At sa hindi ko namamalayan, inaabangan ko na minsan ang paglabas niya sa umaga. Inaabangan ko kung anong kalokohan na naman ang sasabihin niya. Inaabangan ko kung magkakasalubong kami. Isang tanghali, nagkataong walang pasok si Mika. Nasa sala kami nang may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, si Waldo. May dala siyang maliit na plastic, inihaw na mais. Napakunot noo ko. Para saan? May nagbigay eh. Tapos, sobra. Tapos, ngumiti siya. Ikaw agad ng isip ko kaya sa'yo na to. Ang corny mo. Ang corny nga, tinanggap mo naman. Sayang eh, masarap kasi pag libre. Ani ko, sabay pareho kaming natawa. Mula sa loob, sumilip naman si Mika. Kuya Waldo. Agad tong lumapit. Makalipas ang ilang minuto, silang dalawa nang nag-uusap habang ako ay nakatingin lamang. Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kadaling mahalin si Waldo bilang tao. Hindi lang dahil gwapo siya, hindi rin dahil matangkad siya, kundi dahil totoo siyang tao. Hindi siya nagpapanggap, hindi siya mayabang, at lalong hindi siya nag-iinarte. Nung umalis siya, sinarado ko ng pinto, pero may kung anong ngiti na naiwan sa labi ko. At doon ko unang naramdaman ang kakaibang takot. Lalalam kong hindi na ito simpleng pagkakaibigan. Hindi pa man yun pag-ibig, pero alam kong may nagbabago. At nararamdaman ko rin na napapansin yun ni Waldo. Kinagabihan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa asawa ko. Maikli lang. Kumusta kayo ni Mika? Ilang minuto kong tinitigan ang screen. Dati, sabi ko kung makatanggap ng message mula sa kanya. Dati hinihintay ko yon. Pero ngayon, hindi ko alam kung bakit parang wala na yung dating. Matagal bago ako nag-reply. Pagkatapos ay nilapag ko ang cellphone. Napatingin ako sa bintana. Sa labas, nakita ko si Waldo na nagsasara ng gate ng apartment. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, Miss Love, mas napangiti pa ako sa tanawing yun kaysa sa natanggap kong mensahe mula sa sarili kong asawa. Lumipas ang mga araw na hindi ko namamalayan. Naging bahagi na ng routine ko si Waldo. Pagising sa umaga, nag-aasikaso kay Mika, naghahatid ako sa kanya sa school. Pag-uwi, minsan magkikita kami ni Waldo at magkukwentuhan. Simple lang pero naging komportable na ako sa kanya. Samantala, bihira pa rin kaming magkausap ng asawa ko. Kapag may mensahe siya, maiksi lang madalas. Kapag tumatawag naman, kadalasan ay nauuwi sa pagtatalo. At nung gabing yun, ganon na naman ang nangyari. Bandang 9:00 na ng gabi noon nung tumunog yung cellphone ko. Tulog na si Mika nung mga oras na yon. Napabuntong hininga ko bago sinagot ang tawag. Hello? Ibon? Ano yun? Napansin kong seryoso agad ang boses niya. Kailan ka ba uuwi? Tahimik akong napatingin sa kisame. Napag-usapan na natin yan, di ba? Hindi ba rin ako makapaniwalang umalis ka? Napapikit ako. Hindi naman ako umalis nang walang dahilan eh. Nanay ko yun, Yvonne. At asawa mo rin ako. Sandaling natahimik ang kabilang linya, pero hindi nagtagal. Hindi ko talaga gusto ang ginawa mo. Natawa ko ng mapait at hindi ko rin gusto yung ginagawa ninyo sa akin sa loob ng maraming taon. Huwag mo naman na kasing palakihin yun. Hindi ko palalakihin.
Hindi mo alam kasi wala ka doon. Tumigas ang boses niya. Lagi mo nalang sinasabi yan. Lagi mo nalang sinisisi ang pamilya ko. Hindi ko naman sinisisi ang nanay mo eh. Ganun na din yun. Napailing ako. Pakiramdam ko paulit-ulit na lang kaming dalawa. Paulit-ulit na paliwanag, paulit-ulit na pag-aaway, paulit-ulit na sakit. Pero ni minsan, hindi ko narinig na pinakinggan niya ako. Pwede ba, Art? Kahit minsan pakinggan mo naman ako. Ani ko, pinapakinggan naman kita eh. Hindi. Yvonne, hindi mo ako naiintindihan dahil malayo ka. Hindi mo nakikita. Never mong nakita ang nangyayari sa akin sa bahay na yun. Tahimik ulit si Art. Pagkatapos ay nagsalita to. Basta umuwi ka na. Natawa ako ng mahina. Kung pipilitin mo akong umuwi, mas mabuti pang tuluyan na lang tayong maghiwalay na dalawa, Art. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. Ang tigas ng ulo mo. At iyon ang tuluyang nagpasakit sa dibdib ko. Dahil yun din ang eksaktong linyang madalas kong marinig sa biyanan ko. Hindi ka marunong makisama, matigas ulo mo, masyado kang sensitive, masyado kang reklamador. Yan ang paulit-ulit niyang sinasabi sa akin. Na para bang lahat ay mali. Kung yan lang ang sasabihin mo, matutulog na ako, Art. Yvonne, good night. At pinatay ko na ang tawag. Ilang segundo akong nakatingin sa cellphone ko. Pagkatapos ay nilapag ko yun sa mesa. Mabigat ang pakiramdam ko ng mga oras na yun. Parang bumalik lahat ng dahilan kung bakit ako umalis. Ayoko nang umiyak. Pagod na akong umiyak. Kaya lumabas ako ng unit. Tahimik ang buong apartment. Karamihan sa mga tenant ay tulog na. Nung mapatingin ako sa bakuran, nakita ko si Waldo. Nakaupo siya sa mahabang bangko malapit sa gate. May hawak na cellphone. Mukhang may pinapanood. Hindi niya agad ako napansin. Ako naman ay naglakad papunta roon. Paglapit ko ay tsaka siya napatingin. Napangiti siya. Oh, gising pa kayo? Umupo ako sa kabilang dulo ng upuan. Ngayon ko lang napansin kung gaano pala katahimik ang paligid kapag gabi na. Wala nang batang naglalaro, wala nang tenant na nagkukwentuhan sa labas. Halos walang kaingay-ingay. Kumusta? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Ewan. Napailing ako. Bakit naman? Nag-away kami eh. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi agad yun. Siguro dahil sa kanya, gumagaan yung pakiramdam ko. Hindi naman siya nagsalita. Naghintay lang na magkwento ako. Kausap ko ang asawa ko. Tahimik siya, kagaya pa rin ng dati. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Ayos lang, mas gusto ko pa nga yan eh. Hindi yung tipong nagbibigay agad ng payo. Nakikinig lang siya at sapat na yon. Ilang segundo kaming tahimik hanggang sa nagsalita siya ulit. Namimiss mo na ba siya? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko inaasahan ang tanong niya. Matagal bago ko nakasagot. Ewan ko ba? Tumango siya at muli kaming natahimik. Nakatingin lang ako sa bakuran. Samantalang siya naman ay tila nag-iisip. Pasensya ka na kung sasabihin ko to, Ate Yvonne. Ayos lang. Tingin ko sa inyo, parang matagal na kayong may problemang dalawa eh. Parang pareho na kayong pagod. Napahinga ako ng malalim. Tama ka. Well, yun lang naman napapansin ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas naiintindihan niya pa ako kaysa sa ibang tao na ilang taon ko nang nakasama. Nakakatuwa. At the same time nakakatakot din dahil hindi yun dapat. Ilang minuto pa kami nag-usap tungkol sa iba't ibang bagay hanggang sa nauwi sa biruan. Alam mo, sabi ko. Ano? Kung may asawa kong katulad mo, baka mas tahimik ang buhay ko ngayon. Pagkasabi ko noon ay natahimik kaming pareho. Napatingin siya sa akin. Ako naman ay napatingin sa kanya
At doon ko napagtanto ang bigat ng sinabi ko. Parang biglang bumagal ang paligid ng mga oras na yon. Wala nang nagsalita, wala nang gumalaw. Ngumiti lang siya, pero kakaiba ang ngiting yon. Hindi katulad ng dati. Ako naman, sabi niya, kung may makikilala lang akong katulad ninyo. Hindi niya tinuloy yung sasabihin niya. Ano? Natawa siya ng bagya. Wala. Hindi, tapusin mo kaya. Umiling siya. Baka magalit ka eh. Hindi, ayos lang. Napangiti ako. At sa unang pagkakataon, pareho naming alam na may kakaiba nang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Wala namang umaamin. Wala namang nagsasabing gusto namin ng isa't isa. Pero naroon na ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Ilang minuto kaming natahimik hanggang sa hinawakan ko ang kamay niya. Pwede pa ba akong lumapit pa? Oo naman. At doon ako nakaramdam ng kakaiba. Dahil alam kong mali na ako ang nagsimula ng lahat. Pero sapat na ang nararamdaman ko noong mga oras na yon para ipaubaya ko kay Waldo ang sarili ko. At doon, Miss Love, hinawakan niyang kamay ko at nagtungo kami sa likod ng apartment kung saan siya nakatira. At doon nangyari ang lahat sa amin ni Waldo. Isang pangyayaring hindi ko talaga makakalimutan. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Dahil naging masaya ako kahit na sandali lang sa piling ni Waldo. Ilang oras pang lumipas pagkatapos noon, napatingin siya sa relo niya. Gabi na. Tumango ako. Oo nga eh. Pero wala sa amin ang gustong tumayo ka agad. Parang pareho pa namin gustong pahabain ng sandali. Hanggang sa marinig namin ang mahinang pagtawag ng anak ko sa labas. Tumayo na ako. Kasabay niyang tumayo rin. Tapos nagkatinginan pa kami. At sa loob ng ilang segundo, hindi kami nagsalitang dalawa. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya eh. Hindi ko rin alam kung ano ang nasa isip ko. Basta ang alam ko lang, matapos ang gabing yon, may nagbago sa amin. Isang bagay na hindi namin kayang baliwalain. O siya, sige, alis na ako ah. Good night, sabi ko. Ngumiti si Waldo. Good night po. Naglakad na ako pabalik sa unit. Pero bago ako tuluyang makapasok, hindi ko napigilang lumingon pa. At nakita ko siyang nakatingin pa rin sa akin. Agad siyang umiwas ng tingin nang mahuli ko siya. Tapos napangiti ako. Pumasok na ako sa loob. Habang sinasara ko ang pinto, alam kong hindi na katulad ng dati ang lahat. Dahil mula nang lumipat ako sa apartment na yon, alam kong sa mga oras na to, naging mahalaga na siya sa akin. Mabilis lumipas ang mga buwan. Hindi naman na nasundan pa yung nangyari sa amin ni Waldo, pero mas naging close kaming dalawa. Mas naging malapit kami. Bandang umaga, nagulat na lang ako nung dumating yung asawa ko. May humintong sasakyan sa harap ng apartment. At pagbaba pa lamang sa pinto ng isang lalaki, alam ko na kaagad na si Art yun. Nagulat si Mika at agad na tumakbo. Sinalubong niya ng yakap ang daddy niya. Parang pilit namang bumabawi si Art sa lahat ng araw na nawala siya sa amin. Mahigpit at matagal niyang niyakap si Mika. Tapos tumingin siya sa akin. Hindi na gaya ng dating tingin niya. Napakaingat niya ngayon at tahimik. Pwede ba tayo mag-usap, Ibon? Sabi niya. Tumango lang ako. Sa loob ng apartment, magkatapat kami sa mesa habang si Mika ay abala sa labas at naglalaro. Alam ko, simula niya, marami akong pagkukulang. Hindi ako sumagot. Pinakinggan ko lang siya. Akala ko noon sapat na nagtatrabaho ko, na nagpapadala ko, na binibigay ko lahat ng pangangailangan ninyo. Diretso siyang tumingin sa akin. Pero hindi pala ganun yun. Tahimik pa rin ako. Doon ko lang naintindihan habang nasa barko ko na hindi pera lang ang kailangan ng pamilya.
Huminga siya ng malalim. Pasensya ka na, Ibon. Ilang segundo akong hindi kumibo. Hindi dahil galit ako, kundi dahil sa mga salitang matagal ko nang gustong marinig mula sa kanya. Hindi lang ako umalis dahil sa nanay mo. Sagot ko. Umalis ako kasi pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Tumango siya. Alam ko na ngayon. Tahimik ulit. At sa unang pagkakataon habang magkausap kaming dalawa, hindi kami nagsisigawan, hindi kami nagsusumbatan. Wala nang kailangang patunayan. Gusto ko nang umuwi kayo sa bagong bahay natin. Sabi niya, gusto kong buuin ulit ang pamilya natin. Sorry. Tiningnan ko siya. Talaga ba? Bagong bahay? Tumango siya. Para sa inyo. Pasensya ka na kung di ko agad yun ginawa. At sa pagkakataong yun, Miss Love, nakita kong totoo na. Sige, sagot ko agad. Para kay Mika. Kinabukasan, nagsimula na kami agad mag-impake. Isa-isa na naming nilagay sa kahon ang mga gamit namin ni Mika. Mga damit, laruan, ilang gamit sa kusina. Habang ginagawa ko yun, Miss Love, napatingin ako sa paligid ng apartment. Dito kami nagsimula. Dito ko unang naramdaman na pwede palang huminga kapag nasasakal ka na. At dito ko rin nakilala si Waldo. Hindi ko alam kung nasan siya nung maumagang yun. Pero alam kong darating din siya maya-maya. At bandang tanghali nga, habang binubuhat na namin yung mga kahon palabas, nakita ko siya. Nakasandal sa pader. Nagkatinginan kaming dalawa. Tumigil ako at tumigil din siya. Aalis na po kayo? Tanong niya. Tumango ako. Oo eh. Walang sumunod na salita agad. Parang pareho naming alam na wala kaming masabi. Ingat ka. Sabi niya kalaunan. Simple lang pero ramdam na ramdam ko ang lungkot niya. Nilapitan ko siya. Salamat. Sabi ko. Para saan po? Sa lahat, Waldo. Sa lahat. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Alam naming pareho kung ano yun. Sa mga araw na pinagaan niyang buhay ko, sa mga panahong bigo ako at sinamahan niya ako. Tumango lang siya. Wala po yun, Ate Ibon. Sandaling katahimikan ulit ang nangyari. Yung klase ng katahimikan na mabigat. Huminga ako ng malalim. Waldo, mag-iingat ka dito ha. Hindi kita makakalimutan. Salamat talaga. Ngumiti siya ng bahagya. Kayo rin po. Mag-iingat kayo palagi. Pati na rin si Mika. Hindi ko agad nagawang tumalikod. Tumingin lang ako sa kanya. Parang gusto kong tandaan lahat ng detalye sa mukha niya. Hindi dahil may espesyal na nangyari, kundi dahil alam kong iyon na ang huli. Pumasok na ako sa sakyan. Pagbalik ko ng tingin kay Waldo, nakatingin pa rin siya. Salamat ulit. Bulong ko. Tumango lang siya. Good luck po. Tumango ako pabalik pagkatapos ay tumalikod na ako. Nakita kong kumaway ang anak ko. At nagbabay kay Waldo. Habang umaandar ang sasakyan, Miss Love, palabas ng apartment, tahimik lang ako sa likod. Si Mika ay masayang nakaupo sa tabi ng ama niya. Nag-uusap sila tungkol sa kung saan kami titira, kung anong gagawin namin sa susunod. Ako naman, nakatingin lang ako sa bintana. Dahan-dahang lumiliit ang apartment hanggang sa makita ko si Waldo sa likod. Nakatayo pa rin sa parehong pwesto. Hindi kumakaway, kundi nakatingin lang. At sa huling segundo bago kami tuluyang makaliko, nagtagpo pa ang tingin naming dalawa. At alam ko, nasaktan ko siya. Dahil sa sandaling pag-stay namin doon, naramdaman kong naging mahalaga ako sa kanya. Pero ganun din siya sa akin. Naging mahalaga siya sa akin. Pero Miss Love, may mga taong dumarating sa buhay mo hindi para manatili. Dumarating lang sila para turuan kang bumangon ulit.
para ipaalala kung paano maging normal, kung paano ngumiti, kung paano tumayo. Si Waldo ay ganong klase ng tao, isang mabuting lalaki. At habang unti-unting nawawala ang tanaw ng apartment sa likod namin, napabuntong hininga ko. Dahil doon, tanggap ko na. Sa harap ko, hawak ng asawa ko ang kamay ni Mika. Sa likod ko, naiwan ng isang bahagi ng nakaraan ko. At sa pagitan noon, naroon ang unang araw ng aming bagong simula. Alam kong nasaktan si Waldo. Pero kung nasaan ka man ngayon, Waldo, dala-dala ko pa rin ang alaala nating dalawa. At hindi kita makakalimutan. Ako to, si Yvonne. Hanggang dito na lamang po, Miss Love. Nagmamahal, Yvonne.